Habang umaalma ang China, mga tol, no, sa missile na idineploy ng US dito sa Pilipinas, yung Typhoon missile, ito naman ang kanilang ginagawa, mga tol, no? Nagpakawala sila ng isang ICBM patungo sa Pacific Ocean. Yan, iniulat daw, mga kapatid, ng China ang matagumpay na pagpapakawala ng isang intercontinental ballistic missile, no, patungong Pacific Ocean nitong Miyerkules, mga tol. So ang paliwanag nila, wala naman daw silang tinatarget na bansa, di ba? Pero mga tol, pinakawalan nila. Samantalang tayo rito, dineploy pa lang bilang depensa kung sakasakaling mabuwang sila, inaalmahan na agad nila, mga tol. So dalawang balita tong panonoorin natin. Kasama na rin dito, mga kapatid, sa GMA. So unahin muna natin tong nasa Net25, no. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell, mga tol, para sa mga ganitong klaseng reaction video na may kinalaman sa ating soberanya. Tayo naman ay manonood lamang ng balita at magbibigay tayo ng reaksyon, komentary, opinion sa mga balitang mapapakinggan natin. Kayo, mga tol, bilang mga Pilipino, isang lahing Pilipino lang naman tayo, mga tol, dapat may pakialam tayo sa mga ganitong issue. Ito'y walang kinalaman sa politika o kahit na sino mga politikong kinakampihan mo o pinapanigan mo. As long as ikaw ay Pilipino, mga tol, taga dito ka sa Pilipinas, dapat meron tayong pakialam dito, mga tol. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Iniulat ng China na matagumpay ito nga nagpalipad ng isang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM papunta sa Pacific Ocean ngayong Miyerkules. Ang public test launch ay bihirang gawin ng China, lalo na at ito ay isang sandatang kayang magdala ng mga nuclear warheads. Biruin nyo, no? Taga. The Chinese People's Liberation Army o PLA Rocket Force Launch. Sabi ng gano'n. An intercontinental ballistic missile carrying a dummy warhead o dummy warhead lang daw, mga tol. Halos lahat naman nata ng missile nitong China, dami lang din. Sobrang dami, no? To the high seas in the Pacific Ocean at 8:44 a.m. on September 25. Sabi? The missile fell into expected sea areas. So anong reason nyo? Ba't kayo nagpakawala ng ganun? Walang detalye ang ibinigay ukol sa ruta ng missile o ang eksaktong lokasyon ng pagbagsak nito. Ayon sa Chinese Defense Ministry, ang test launch ay bahagi ng taunang regular na pagsasanay ng mga bansa o ng bansa at hindi ito nakatuon sa anumang bansa o target. Ang paglulunsad na ito ay kasabay rin ng sinagawang joint naval exercises ng China at Russia sa mga karagatang malapit sa Japan. O yan, mga kapatid, kitang-kita naman natin. Yung China, malaya silang nagagawa kung ano man ang gusto nilang gawin nang hindi na kailangan magpaalam pa sa kung sino mang mga bansa o kung sino mang batas, di ba? Basta nagpakawala na lang sila, mga tol. Samantalang inaalmahan nila, mga tol, no? Dito sa isang balita, dito naman sa GMA, inaalmahan nila, mga tol, yung paglalagay ng Amerika ng Typhoon MRC o Mid-Range Capability Missile Launcher sa Pilipinas, mga tol. Di ba? Dineploy pa lang yun, ha? Tayo nga, hindi nga natin ginagamit yun kahit nung nakaraang balikatan, eh. Diba? So, panoorin naman natin tong balitang to. Abril noong dalhin sa Pilipinas ang Typhoon Mid-Range Capability o MRC missile launcher ng Amerika bilang bahagi ng salaknib exercise ng US at Philippine Army. Diba? Sila, mga tol, nagpakawala sila ng missile dito sa Pacific Ocean. Dummy warhead lang daw yon. Pero dahil yun ay bahagi din ng exercises nila ng Russia, diba? Samantalang tayo, ito'y bahagi ng exercises din naman natin bilang isang bansa, mga tol. Wala ba tayong karapatan? Diba? At sila alma ng alma? Noon pa lang, umaalma na ang China. At sa mga nakaraang buwan, paulit-ulit nilang iginiit na dapat alisin na ang missile system sa Pilipinas. Biruin mo, no? Ginigiit talaga nila, no? Pero narito pa rin ang Typhoon missile system sa bansa batay sa satellite image na nakuha ng Reuters. Namataan daw ito sa isang paliparan sa Ilocos Norte. Kaya ng Typhoon na magpakawala ng missile sa range na 1,600 kilometers. Kung mula sa lawag, Abot na abot sa kanila, kaya takot na takot ang mga Chekwa, eh.
Sakop niyan ang buong Pilipinas, buong Taiwan, ilang bahagi ng katimugan ng China at West Philippine Sea. Kasama rin ang ilang artificial islands ng China gaya ng Mischief o Panganiban Reef kung saan nasaksihan kamakailan ng GMA Integrated News ang naglalakihang gusali, mga gamit militar gaya ng radar at mahabang runway ng China. Ano, sa Mischief saka sa Panganiban Reef. Nitong Huwebes, lumabas sa ulat ng Reuters na wala pang balak ang Amerika na tanggalin ang Typhoon missile system sa Pilipinas at sinusubukan daw ng dalawang bansa kung posibleng gamitin ang missile system sa Pilipinas sakaling magkaroon ng gulo. Kaya muling iginit ng China tanggalin sa Pilipinas ang Typhoon. Ayun, kaya takot na takot sila mga tol. Ayaw kasi nila na may magagamit laban sa kanila. Biruin mo, gusto lang sila lang aatake mga tol if ever na magkaroon ng gulo ha. Gusto nila sila yung yung lamang, di ba? Nabanta raw sa seguridad ng rehiyon at nagpapainit ng tensyon. Pero kung ang hepe ng Armed Forces of the Philippines ang masusunod, if I were given the choice, I would like to have the typhoons here in the Philippines forever. No? Dahil kailangan natin yan para sa depensa natin. Tama. Binanggit natin yung intention natin na kung pwede ay manatili yung typhoons dito sa Pilipinas. And how did the US respond, sir, in Well, expressing their intention? wala pa. We're still waiting for their response. hindi raw arms race o paramihan ng armas ang pakay ng Pilipinas sa patuloy na pagbili ng karagdagang military equipment gaya ng mga fighter jets. Tulad Di ba? Binagbibintangan tayo ng China na yung arms race daw, di ba? Samantalang sila nga tong gawa ng armas nila, di ba? Hindi nila punahin yung sarili nila. dito, kundi para magkaroon lamang ng sapat na kakayahan para idepensa ang sarili sa lupa man, karagatan o himpapawid. Tama. Kung sila nagsasabi may arms race, sila mas malaki, dapat sila magbigay ng halimbawa. Sirain nila yung nuclear arsenal nila. Oh. 'Di ba? Ang hilig-hilig nilang pumuna mga tol. 'Di ba? Arms race daw, naikipaglabanan daw ang Pilipinas sa mga ganyan, naikipagkarerahan na paramihan ng mga armas. Samantalang sila yung nangunguna mga tol. Gawa sila ng mga nuclear nila. 'Di ba? Padala ng mga barkong pandigma dito sa West Philippine Sea. Tapos sila pa nagrereklamo sa ilang pirasong Typhoon missile dito. Alisin nila yung ballistic capability nila. Oh. Tibagin nila yung Mischief Reef. Oh. At Pero saka- mo ito, Mischief Reef sa Panganiban Reef, 'di ba? Ginawa na nilang military base yan. Napakalapit niyan sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi ba nila nakikita yung mga pinaggagawa nila? Yung ibang mga ginawan nila ng artificial na islands, umalis sila sa West Philippine Sea. Oh. Nagsasabi sila ng arms race pagkatapos sila naman nauna. Mukhang hiwalay yung dila. Hiwala yung dila sa yung isa nagsasabi kumukontra arms race. Yung isa naman nagsasabing ipagpatuloy niyo yung ginagawa ninyo. Grabe no. Actually, iba nga yung sinasabi nila sa mismong ginagawa nila. Katulad na lamang na madalas nila sinasabi na banta daw sa kapayapaan. Anong kapayapaang banta-banta sinasabi nyo? Kayo nang gugulo dito. 'Di ba? Yung pagpunta-punta daw ng Amerika dito sa Pilipinas is banta daw sa kapayapaan o nakakasira daw ng stability. 'Di ba? May mapapaganon-ganon pa sila samantalang sila ngayon ang gugulo. Samantala, sinabi ng Chinese Defense Ministry na nagpakawala ang China ng intercontinental ballistic missile sa Pacific Ocean bilang bahagi ng kanilang annual training. O, di ba? Nagpakawala sila ng ballistic missile sa Pacific Ocean bilang bahagi ng kanilang annual training. Di ba? Samantalang tayo mga tol, dineploy pa lang yung missile, di nga natin ginamit, di ba? Umaalma na sila. My goodness talaga. Sabi nga ni Gibo Chodoro, 2 dila nitong mga to eh. Dummy warhead ang karga ng missile at hindi nakadirekta sa alinmang bansa. Natural, di nila gagawin yun. Ito ang unang balita. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano naman ang masasabi mo dito sa mga balitang to na napanood natin? Pwede ka magbigay ng komentaryo, pwede ka magbigay ng iyong reaction, opinion sa comment section sa ibaba mga tol. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.